halaga ng isang tao ay hindi dapat nakabase sa kung magkano ang kaya niyang ibigay. Baka pagdating ng araw ay siya pa ang magdurugtong sa iyong buhay. Ikaw, kabarangay, sa anong paraan mo nakikita ang iyong halaga sa mga taong itinuturing mong pamilya? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok sa programa ninyo ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Diona, 27 years old at taga Ilocos Norte sa kasalukuyan. 8 po kaming magkakapatid, yung panganay namin ay teenager pa lamang noong maglayas para makapag-aral. Yung ikalawa naman ay maagang nabuntis at iniwan sa amin yung anak para makapagtrabaho sa malayo. 4 na babae po kami at 4 din na lalaki. Ako naman po yung bunso sa mga babae at panglima naman sa aming lahat. Naulila kami sa ina noong 2011. High blood ang kinamatay ni Mama at ang pinakamasakit pa ay sa harapan ko siya mismo inatake noong araw na namatay siya. Wala akong kaalam-alam noon na yung paglalabas niya ng hinanakit sa buhay ay paraan na rin pala ng pamamaalam niya. Sobrang hirap po na mawalan ng isang ina, Papa Dudut. Parang napilayan po ako noon dahil siya lang po talaga yung magulang namin na may malasakit sa amin, Papa Dudut. Kaya naman noong nawala siya, kinailangan po na maagang mag-mature ang isipan ko para sa mga nakababata kong kapatid. Yung mga nakakatanda po kasi sa akin ay pare-pareho nang nakabuko dahil ayaw nilang makasama si Papa. Mula noong mawala si Mama ay mas lalong naging malupit sa amin si Papa. Palagi kaming nabubugbog nang walang mabigat na kadahilanan. Ayaw na rin niya akong pag-aralin noon kaya hindi na niya ako binigyan ng pamasahe papasok sa school. Pero dahil alam ng advisor ko yung nangyayari sa amin sa bahay, yung nakolektang abuloy noon para sa mama ko ay itinabi pala niya para gamitin na pamasahe ko sa araw-araw hanggang sa matapos ko yung school year. Sa awa naman ng Diyos, natapos ko yung ikalawang taon ko sa high school nang may pinakamataas na karangalan. Nakakalungkot lang dahil hiniling yon ni Mama sa akin noong nabubuhay pa siya. Pero dahil wala na siya ay parang nawala na rin yon ng halaga. Noong nagpatuloy ang pananakit sa amin ni Papa ay nagplano kami ng 2 ko pang kapatid na layasan na namin siya. Kasama rin namin yung pamangkin ko na 4 years old pa lamang. After 10 years ay natutunan ko na rin ang magpatawad. Nagplano ako na magbakasyon sa bahay namin sa Aurora kung saan ay nakatira si Papa at ang bago niyang pamilya. Ang alam namin, may 2 na siyang anak sa kinakasama niya. Kapag kinakapos sila sa pera ay tumatawag sila sa amin para manghingi ng tulong at hindi naman kami nagdadamot. Noong time na yon ay handa na po ako na tanggapin sila at pumunta ako roon para tulungan din sila kahit na papaano. Pero hindi ko inaasahan na iba pala ang mangyayari, Papa Dudu. Marami-rami pang simento ang kakailanganin natin para matapos itong kusina. Kayo na lang ang bumili. Hindi ako makakapagbigay. Alam mo naman na wala pa kaming trabaho ngayon. Huwag mo na alalahanin yon, Pa. Nakapag-ambaga na po kami ni na Vincent. Inaya ko kasi sila na magbakasyon din muna dito. Sinabi ko sa kanila na marami nang kailangang ayusin dito sa bahay kaya nagbigay sila kagad. Mabuti naman at nakumbinsi mo mga kapatid mo. Siyempre po ako pa. Lakas ko kaya sa mga yun. Buti nagkakasundo kayo. Kung alam mo lang, Pa, mas kasundo ko pa nga sila kaysa kina ate eh. Paano yung mukha kayong basketball? Nanonood lang naman po ako, Pa. Tsaka mas okay naman yun kesa bumarkada ako o kaya makipaglandian sa kung sino-sinong lalaki. Mas mabuti na yung ganyan. Tignan mo yung mga kaidara mo dito. Ilan na yung anak? Ang aga kasing lumandi. Yaan mo na sila, Pa. Buhay naman nila yun eh. Mind your own business na lang, ganun.
Grabe, napakaluma na pala nitong bahay, no? Parang ilang anay na lang yung hindi pumipirma kaya hindi pa bumibigay ng tuluyan, ah. Paano nga ipapaayos pambili na nga lang ng bigas, hirap na kami. Kapag umuulan at may tumutulo sa bubungan, sinasahod na lang ng planggana at timba. Pag masyado talagang malakas, doon ko muna pinatutulog sa bahay ng biyenan kong hilaw, yung tita mo at mga kapatid mo. Puro paganda na lang ng bahay, pero yung sariling anak hindi maalagaan. Ano bang problema ni Tita Myra? Kanina pa parinig yan. Bago pa tayo magsimula dito, ang dami na niyang sinasabi. Sus, hayaan mo lang. Tatahimik din yan. Nakakapi ka na kasi. Hoy Romel, baka naman gusto mong alagaan yung anak mo. Kita mo na may ginagawa pa yung tao. Ikaw walang ginagawa dyan. Ba't di mo alagaan? Puro na lang ba ako? Ako lang ba yung magulang dito? Sa bagay, magaling ka lang gumawa ng bata, pero tamad ka namang mag-alaga. Tita, tama na po yan. Huwag kang makialam dito. Ano? Hindi mo talaga aalagaan yung anak mo? Ano ba problema mong babae ka? Kanina ka pa. Mula pagkagising ko, wala nang tigil yung bunganga mo. Reklamo ka na reklamo na puro paganda ng bahay. Hindi naman ikaw yung gumagastos, kundi yung mga anak ko. Ayan! Lumabas din kung sinong mas matimbang sa'yo. Tumigil ka nga. Nakikita mo ba yung kusina? Ni wala man lang lababo. Pati Poso Negro, puno na. Hindi ka nalang magpasalamat na may tumutulong pa sa atin. Tsaka ano naman kung gumagawa ako rito? Wala pa naman akong trabaho. Yung ibabayad sa ibang tao, mas mabuti pang idagdag na lang sa pambili ng materyales. Sus! Maganda nga ang bahay, naghihikahos pa rin naman sa buhay. Magaling lang kayo sa kayabangan. Sandali nga lang po. Kailan po ba kami nagyabang? Para sa inyo rin naman to, ha. Sino po bang makikinabang dito kapag umalis na kami? Nagbabakasyon lang po kami rito kaya kayo pa rin po yung makikinabang sa mga pinagawa namin. Aba, at utang na loob ko pa pala yun sa inyo? Bahay nyo naman to, di ba? Sampid lang naman yung tingin nyo sa amin. Kayo lang po nag-iisip niyan. Maayos ko po kayong hinarap at pinakisamahan nung dumating ako rito kaya huwag niyo po naman sana akong basusin ng ganyan. Tumigil na kayong dalawa. Hindi naman to kailangan pag-awayan. Pwes, mag-alaga ka ng anak mo. May ginagawa pa nga ako, hindi ba? Wala ka namang ginagawa. Baka pwede ikaw na muna. Ay kung hindi mo aasikasuhin yung anak mo, aalis na kami rito. Magsama kayo ng mga anak mo, puro kayo kasosyalan sa buhay. Papadudot sa galit ni Papa ay muntik na niyang mahampas ng pala si Tita Myra. Pero inawat ko siya at pinagsabihan na mapapahamak lamang siya kapag tinuloy niya yon. Noong buhay pa kasi si Mama, 2 beses na naming naipukulong si Papa. Yung huling naging kaso niya ay dahil sa pananakit niya sa aming magkakapatid at sa muntik na pagpatay sa nanay namin. Pero dahil kailangan din ni Mama ng katuwang sa buhay ay inurong niya ang kaso. Nawi sa hiwalayan yung pag-aaway nila, Papa Dudut. At dahil pareho naman silang nagkamali ay wala akong pinanigan sa kanila. Pero kahit pilit ko silang pinag-aayos ay nagmatigas naman si Tita Myra. Ang nakakatawa lang po sa nangyari, yung bahay na nilipatan nila Tita Myra ay nandun lang din sa tapat ng bahay namin. Kapitbahay lang po kasi namin yung nanay niya. Puro sila parinig tuwing lumalabas ng bahay ang tatay ko at pinamumukha kung gaano ito ka-irresponsable. Noong dumating ang mga kapatid ko para magbakasyon ay mas lalong lumala ang pagpaparinig ni Tita Myra. Pero gaya noong una ay hindi namin siya pinatulan. Tuwing nakikita ko naman yung half-brother and half-sister ko ay binibigyan ko sila ng pagkain at pinapapasok sa bahay namin. Magaan po kasi ang loob ko sa kanila at sabik din po ako noon na magkaroon ng kapatid na babae na mas bata sa akin. Hindi naman po yung naging problema dahil hindi naman ibinabalik ni Tita Myra yung mga ibinibigay namin sa mga bata. Ilang linggo po matapos yung nangyaring away sa pagitan nila Papa at Tita Myra ay kinausap ko na ang tatay ko para magkaayos na sila. Pero hindi ko po inaasahan yung mga naging sagot niya, Papa Dudut. Bakit hindi ka pa makipag-ayos kay Tita Myra? Ilang hakbang lang naman yung layo nyo sa isa't isa, oh. Isang sabi mo lang babalik na yun dito.
Siya yung umalis, kaya matuto siyang bumalik. Para ka namang bata, Papa. Hindi naman mahalaga kung sino yung mas maraming mali sa inyo eh. Isipin nyo na lang yung dalawa kong kapatid. Ang liliit pa kaya nila, tapos ganyan na kagad kagulo yung pamilya na meron sila. Hindi ko naman siya pinalayas, di ba? Siya yung kusang umalis. Hindi ko nakasalanan na napaka-arte niya. Lalayas-layas, hindi rin naman mapanindigan. Paano nyo naman po nasabi yan, Pa? Kunwari lang yun na makikipaghiwalay na. Tignan mo, hindi yung tatagal ng ilang buwan. Nandito na naman sila mag-iina. Nangyari na po ba yun dati? Oo, ilang beses na, kaya kabisado ko na siya. Ganun talaga yung babaeng yun. Alam ko naman kung bakit bigla na lang tinopak yun eh. Naiinggit yun sa'yo. Ha? Bakit naman po siya maiinggit sa akin? Sa pangit kong to, nainggit pa siya? Grabing joke naman yun, Papa. Malamang, nakikita niya na nakakabili ka ng mga gamit dito sa bahay. Saka alam niya na maayos ang buhay mo dun sa kuya mo, kaya naiinggit yun. Ay, galing sa savings ko yung mga ginagastos ko rito, Pa. Nahirapan din ako bago makaipon kasi nga, di ba, nagpapadala rin ako sa anak ni ate. Tsaka hindi naman ako nagpapasarap sa buhay nung nandun ako kay kuya eh. Kung alam niyo na kung gaano kadami palagi yung ginagawa doon, baka sumuko na kayo. Mahirap kaya na ako lang yung babae sa bahay. Ako yung gumagawa ng lahat, tapos instant secretary pa ako ni kuya. Lahat ng kailangan niya sa trabaho, ako ang gumagawa. At dapat, kapag iniutos niya yon, tapos kagad para hindi mapagalitan. Sinusweldohan ka ba naman ng kuya mo? Siyempre, hindi. Tsaka hindi naman ako maasa sa kahit ano, Pa. Okay na sa akin yung pinag-aral niya ako. Kumbaga, tumatanaw lang ako ng utang na loob kasi hindi naman niya ako pinabayaan nung walang nagpapaaral sa akin eh. Hindi biro yung tuition sa college, ah. Ay, bakit ba kasi itong pinag-uusapan natin, Pa? Balik na lang tayo dun sa pakikipagayos mo kay Tita Myra. Naku, kung hindi siya babalik, walang kaso sa akin. Pabor pa nga eh. Wala nang bungangera dito araw-araw. Kung ayaw niya sa akin, kayang-kaya ko naman siya ipagpalit. Pa, wag naman ganun. May mga anak pa rin kayo. Hindi magandang tingnan na magdadala ka pa ng ibang babae dito. Wala akong pakialam sa iisipin ng kahit sino. Lalo na ni Myra at ang nanay niyang pakilamera. Madali lang humanap ng babaeng ipapalit ko sa kanya. Mas maganda pa at mas masikaso. Nakikita mo ba yung kapitbahay nating maputi at maganda? Bihirang umuwi yung asawa niyang sundalo. Noon ko pa napapansin nga type na ako noon eh. Isang bote lang ng alak, makukuha ko na yon. Ay nako Pa, wag na. Hintayin mo na lang na bumalik dito si Tita Myra. O kaya naman suyuin nyo na lang para okay na kayo kagad. Lalo lang gugulo yung sitwasyon kung maghahanap ka pa ng ibang babae. Tsaka ikaw na mismo nagsabi, di ba? Sundali yung asawa nung sinasabi mong kapitbahay natin. May asawa na yun, Pa. Makakasira ka lang ng pamilya. Ako nang bahala ron. Hindi yun magiging problema. Papa Dudut, hindi ko na napigilan ang tatay ko noong nakipag-inuman siya sa kapitbahay namin na nagugustuhan niya. Ilang beses ko siyang pinuntahan at sinubukang pauwiin pero nagalit lamang siya sa akin. Hiyang-hiya na po ako noon sa ginagawa niya, Papa Dudut. Hindi lang po kasi siya nakikipag-inuman doon sa babae. Nakikipagsayaw din siya at marami ang nakakakita sa kanya. Nakita ko po mismo kung paano nakipagharutan ang tatay ko sa kapitbahay namin kaya halos lumubog na ako sa kahihiyan nang pag-usapan na siya ng ibang mga taga roon. Nang time na yon, Papa Dudut, ay lumipat na sa kabilang bayan sina Tita Myra. Balita ko po noon ay nangupahan na lamang siya at nagtayo ng maliit na tindahan gamit ang perang inipon mula sa sweldo ni Papa noong nakakapagtrabaho pa. Nalaman namin yon sa nanay niya. Pero wala pong isang buwan ay bumalik na naman siya sa bahay ng nanay niya at doon na nga po nagsimulang magpapansin sa tatay ko. Nagsusuot siya ng mga sexing damit at sinasadyang tumambay sa harapan ng bahay namin. Naipaayos na po yung bahay namin noon at napagawa na rin ng 3 kwarto. 2 linggo na lang at aalis na rin po ako para bumalik kay Kuya sa Ilocos. Pero bago mangyari yon ay bigla namang na-ospital ang tatay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, inasikaso ko lahat ng mga kailangan ni Papa sa ospital.
Dumating naman noon yung iba ko pang kapatid pero wala ni isa sa kanila ang may gustong sumama sa tatay namin dahil kilala na nila ang ugali nito. Kaya naman ako na nag-asikaso sa lahat. Yung iba ay hindi basta-basta makapag-leave sa trabaho. Nagkataon lang po na work from home ako kaya ako lang talaga ang available noon. Bago pa man ako magbakasyon ay nagpadala na kami ng pera noon na pampacheck up at pambili ng gamot ni Papa. Pero ang sabi ni Tita Myra ay hindi na raw nagpatingin sa doktor ang tatay ko dahil simpleng UTI lang daw yon. Dahil kulang sa doktor at wala ring equipment para isagawa ang surgical procedure na magtatanggal sa gallstones ni Papa ay nilipat namin siya sa ibang ospital. Pero ilang araw na kami sa pangalawang ospital na pinagdalhan sa kanya ay sakalang sinabi sa amin na wala raw urologist sa ospital na yon na pwedeng magsagawa ng surgery. Sa sobrang stress ko noong time na yon ay parang gusto ko na lamang sumuko. Dumagdag pa yung kaartehan ng tatay ko at sa pagmumura na ginagawa niya sa akin tuwing nakakatulog ako. Dala na rin kasi yon ng pagod kaya may pagkakataon na napapabayaan ko yung urine bag niya. Wala raw akong kwentang bantay. Nagmakaawa na ako sa iba kong kapatid na kung pwedeng palitan muna nila ako sa pagbabantay pero mas pinili nila na magpadala na lamang ng pera. At bago muling inilipat ng ospital si Papa, sinubukan kong kausapin si Tita Myra para pumalit sa akin. Dahil kailangan ko na ring magtrabaho noon, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Tita, pwede po ba tayo mag-usap? Sigurado ako tungkol yan sa tatay mo. Dito na lang tayo sa labas mag-usap. Hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng bahay ni nanay. Ayos lang po. Ano ba yung sasabihin mo? Mukhang importante. Tita, total, nandito naman kayo ulit at mukhang hindi na kayo galit kay Papa. Tatanungin sana kita kung may bala ka pa bang makipagbalikan sa kanya. Ako? Makikipagbalikan sa tatay mo? Hoy! Hindi siya kawalan sa buhay ko, no? Bumalik lang kami rito para ipakita na masaya yung buhay namin kahit wala siya. Isa pa, gusto ko rin ipamukha sa kanya kung gaano siya kawalang kwentang ama. Hindi naman po kailangan magtaas ng boses, tita. Hindi po ako pumunta rito para makipag-away sa inyo. Tinanong naman po kita ng maayos kung may bala ka pang makipagbalikan kay Papa. Kasi po kung wala na, hindi naman po kita pipilitin. Pero kung may kipagbalikan ka pa po, makikisuyo po sana ako na ikaw na po muna magbantay sa kanya sa ospital. Ano? At bakit ako magbabantay sa kanya? Kayo yung kasama niya nung nangyari yun sa kanya. Tita, nagkataon lang po na kami yung kasama niya nung malala na po talaga yung sakit niya. Magkasama pa po kayo nung nabuo yung gallstones na nakita kay Papa. At kung iniisip niyo po na sinisisi ko kayo, hindi po tita. Sinabi ko lang po na matagal na po yung iniinda niyang sakit. Ay, hindi ko na problema yan. Umalis na ako sa lintik na bahay niyo. Kaya wag niyo na akong idamay sa problema niyo kay Romel. Tita, matagal na din naman po kayo nagsama ni Papa. Tsaka alam ko na kahit po papano, may malasakit pa rin po kayo sa kanya. Kaya nakikiusap po ako. Baka naman po pwedeng kayo po muna ang magbantay sa kanya. Kasi kailangan ko na rin po magtrabaho. Bakit hindi mo pagbantayin yung mga kapatid mo? Hirap kasi sa inyo. Puro lang kayo yabang. Pero pagdating sa ganyan, hindi naman pala kayo maaasahan. Excuse me po ha. Pero malaki na rin po yung parte ng mga kapatid ko rito, tita. Lahat po sila nagbigay ng panggastos. Ayoko po sanang manumbat, pero nung panahon naman po na kayo yung nangangailangan, kahit galit pa kami kay Papa, nagbibigay naman kaming lahat. Hindi namin kayo pinabayaan. Tsaka hindi rin naman lalala yung sakit ni Papa kung naipagamot lang ng maaga eh. Nagpadala kami ng pera sa inyo noon para ipa-check up siya, pero hindi nyo naman po ginawa. Hoy! Huwag mong maisumbat-sumbat yan sa akin. Natural tatay nyo siya. Alam nga namang hindi nyo siya tulungan. Gusto niyo po ba ng real talk? O sige po,
Noong mga panahon na kayo po yung magkasama, lahat ng sweldo ni Papa sa inyo po napupunta. Mula nung umalis kami, wala naman kaming hiningi sa kanya. Kahit piso, kahit na may responsibilidad din po siya sa amin. Kami nga po dapat yung priority niya eh. Kasi kami yung mga anak niya sa una. Pero hindi po kami nagreklamo, tita. Hindi kami namilit na magbigay siya. Sariling sikap na lang po kami para hindi na umasa sa kanya. Kasi alam namin na mas kailangan niyo siya. Kaya bakit ngayon na may sakit siya, biglang kami na lang yung pamilya niya? Alam ka namang magpakabayani ako sa pag-aalaga, may sakit nga. Abala pa siya sa akin. Umalis ka na nga. Wala kang mapapala rito. Kasi kahit lumuhod ka pa dyan, hindi ko nababalikan yung tatay mong walang ya. O sige po, pero sana panindigan niyo yung sinabi niyo kasi oras na bumalik kayo sa pamamahay namin, kapag maayos na po yung lahat, hindi ko po maipapangako na magiging mabait pa rin po ako sa inyo. Papa Dudut, pinagsisihan ko na lumapit pa ako kay Tita Myra. Bukod kasi sa pinahiya ko lang ang sarili ko ay nagmukha pa akong kawawa sa harapan niya at ng nanay niyang pinagtatawanan ang sitwasyon namin. Karma daw namin yon. Kahit mahirap yon para sa akin ay nilunok ko na lamang yung pride ko para kay Papa pero sa huli wala rin naman akong napala. Nung umuwi muna ako sa bahay ay napakiusapan ko ang bunso kong kapatid na magbantay muna kay Papa. Laking pasasalamat ko naman kasi kahit papaano ay makakatulog na ako ng mas maayos. Ang kaso 3 araw lang yung leave niya kaya kinailangan na rin niyang bumalik sa trabaho. Labag man sa kalooban ko ay napilitan ako na hindi na lang muna magtrabaho para mas maasikaso si Papa. Sinubukan na rin namin na humingi ng tulong sa mga kapatid ni Papa pero wala ring may gusto sa kanila na magbantay o tumulong sa pag-aasikaso. Biktima rin kasi ng pambubugbog niya ang mga kapatid niya kaya hindi ko sila masisisi kung ayaw nilang tumulong pa, Papa Dudut. Jonah, buti napatawag ka. Kumusta ka naman dyan? Eto po kuya, lumabas muna ako saglit. Di ko na kasi napigilang sagutin si Papa kanina eh. Nag-iinarte na naman. Nagpapabili ng masarap na ulam. Sawa na raw siya sa lasa ng pagkain sa ospital. Sabi ko naman, hindi nga pwede kasi may sinusunod na diet para sa kanya. Sabihin mo, kung gusto niya ng masarap na pagkain, wag na lang siya magpagamot. Para yung gagastusin sa kanya, ipambibili na lang ng pagkain na gusto niya. Ang hirap niya kasing kausap eh. Pinagtitinginan na nga kami ng mga kasama namin sa ward. Ang gusto pa niya, dalhin siya sa private na ospital. Masyado daw mabagal sa public. Kahapon pa niya gustong lumabas, kailangan namin sundin yung discharge procedure. Napakatigas talaga ng ulo ng matandang yan. Dapat dyan iniiwan na lang sa kalsada eh. Kung pwede nga lang kuya kaso kapag ginawa ko yun, ako rin yung mapapasama. Baka ireklamo pa ako ng ospital kasi ako naman na nagdala sa kanya dito, tapos iiwan ko lang. Titiisin ko na lang to hanggang makauwi na siya. Kapag natapos yung surgery niya dun sa pagdadala ng ospital sa kanya, ayoko na kuya, uwi na ako dyan. Tama yan. Umuwi ka na lang dito. Sigurado ako na pagkatapos mo siyang sagot-sagutin sa ospital, babawian ka niyan pag uwi niyo. Hindi ko hahayaan na mangyari yun sa akin. Hindi na niya ako masasaktan ulit gaya ng ginagawa niya sa amin noon. Pero kuya, baka naman pwede mong kausapin sina ate. Kahit isa lang sa kanila yung pumalit sa akin. Kahit 2 days lang. Ilang araw na ako nahihilo sa kapupuyat eh. Baka pag tumagal pa ako sa pagbabantay sa kanya, ako naman yung magkasakit. Nakausap ko na yung mga ate mo, hindi raw sila pwede. Kaya konting tiis na lang muna, kargahan mo na lang muna sa vitamins. Kumusta? May pera ka pa ba dyan? Paubos na rin kuya eh. Naubos na yung laman ng savings account ko. Tapos nakapangutang na rin kami. Inaasikaso ko na lang lahat para wala na kaming babayaran sa bill dito. Buti na lang senior si Papa. Ang kaso, marami pa rin kaming gasto sa mga medical supplies na pinapabili sa amin sa labas. Tapos gamot at pagkain pa. Paano kaya to kuya kapag nakalipat na kami ng ospital? Ay, nakaka-stress kuya. Magpapadala na lang ako sa'yo para may panggastos ka. Kapag nag-inarte na naman yung tatay mo,
Prangkahin mo na. Sabihin mo na iiwan mo siya pag di siya nagtino. Baka akala niya mayaman siya kaya nagpapalipat sa private. Sa sama ng ugali niya, kahit may pera ako, hindi ko siya gagastusan ng malaki. Magtiis siya. Maswerte pa nga siya kung tutusin eh. Yun na nga ang sinabi ko sa kanya, pero minura lang ako. Ay, nakausap ko na nga pala si Bunso. Sana makapag-leave ulit siya para masamahan niya ako sa paglipat namin. Hindi ko kasi kayang alalayan si Papa eh. Hindi naman siya makakalakad ng maayos kung nakakabit pa yung catheter sa kanya. Hindi pa yung pwedeng tanggalin. Sabi nga pala nung nurse kanina, posibleng makalabas na si Papa bukas. Ang problema, walang ambulansya na maghahatid sa kanya kaya magko-commute na lang kami. Nako, may hihirapan ka niyan. Nasa Tarlac pa naman ako bukas. Hindi kita masusundo. Gawa mo na lang ng paraan. Ayos lang yun kuya, kaya naman namin to. Salamat sa tulong mo. O siya, sige na. Mag-iingat ka. Papa Dudut, napakalaking bagay noong pagtawag ni Kuya sa akin. Malapit na po kasi talaga akong sumuko noon. Bukod po sa pagod na nararamdaman ko ay paubos na rin yung perang hawak ko. Pero dahil sa kuya ko ay medyo lumakas pa po yung loob ko. Alam ko na kahit anong mangyari ay hindi ako pababayaan ni kuya. Kahit na istrikto siya at may pagka-perfectionist na kapatid. Ganun po yata talaga kapag panganay. Mula noong mapunta ako sa poder niya, siya na yung tumayong tatay ko. Iba po yung pagdidisiplina niya kesa kay Papa. Ni minsan ay hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay pero kapag nagkakamali po ako ay masakit din siyang magsalita. Papa Dudut, noong mailipat ng ospital si Papa sa wakas ay naisagawa na rin yung surgical procedure na kailangan niya. Natanggal na po yung bladder stone niya at nakalabas na rin ng ospital matapos ang ilang araw. Pero bago ko pa po siya maiuwi ay nag-away kami ulit dahil sa pagmamadali niyang makalabas. Ewan ko po pero halos araw-araw niya akong kinukulit kung kailan siya makakauwi. Pero kahit anong paliwanag ko ay sinasabi niya na tatanga-tanga ako. Kaya kami natatagalan sa ospital. At nung nakauwi na kami nalaman ko na nakipagkita kaagad sa kanya si Tita Myra. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pagbalik namin sa bahay sa halip na makapagpahinga ay agad na uminit ang ulo ko nang sa halip na magpagaling ay ibang ginawa ng tatay ko. May kapitbahay kami na nakapagsabi na nakikipagkita raw ng palihim si Papa kay Tita Myra. Nung uwi namin ay halos wala na po akong pera dahil yung natira sa pinadala ng kuya ko ay pinambili ko pa ng gamot ng tatay ko. Kaya wala akong choice kundi ang magtipid muna habang hindi pa nakakapagbigay yung iba kong kapatid. At ginamit ng tatay ko ang sitwasyong yon para makipag-ayos kay Tita Myra. Nag-imbento siya ng kwento at sinabi niya na pinabayaan namin siya sa ospital at hindi pinapakain ng maayos. Nagpaawa siya kay Tita Myra para magkabalikan sila. Nagalit ako, Papa Dudut, pero pinili ko na lamang munang manahimik dahil alam ko na hindi basta-basta makakabalik sa bahay si Tita Myra. Malinaw yung naging usapan namin. Siya na mismo yung nagsabi na hindi na siya babalik sa bahay namin. Pero nagulat na lamang ako kinabukasan nang magising ako na naroon na sa bahay si Tita Myra. Naabutan ko silang naglalampungan habang nag-aalmusal na para bang walang nangyaring gulo, Papa Dudut. Mo, kaya huwag kang pasigaw-sigaw dyan. Talaga ba? Ha! Napakayabang mo nung sinabi mo na hindi ka na makikipagbalikan kay Papa at hindi ka natitira sa lintik na bahay na to. Bigla ka yatang nakalimot. Huwag kang nga mayabang. Hindi ikaw yung magdedesisyon dito, kundi yung tatay mo. Wow! Ang kapal naman ng mukha mo. Baka nakakalimutan mo na bahay to ng nanay ko. Sa amin din ito. Kaya may karapatan ako na paalisin dito yung mga sampid at makapalang mukha kagaya mo. Hindi nga kayo kasal ng tatay ko eh. Jonah, tumigil ka na. Hindi mo na kami ginalang ah. Bakit? Kagalang-galang ba kayo?
Kayo na nga mismo yung nambabastos dito eh. Hindi nyo na nga nire-respeto yung bahay ni Mama. Harap-harapan nyo pang pinapakita sa akin yung kababuyan ninyo. Pagsabihan mo yung anak mo, ha? Kung ano-ano yung pinagsasabi niya sa akin nung umuwi rito. Sinungaling ka! Kung umarte ka, ang saya-saya mo na pinagtatanggol ka ng taong tinawag mong walang ya. Hindi mo ba alam nung umalis ka? Kating-kating kagad siya na ipagpalit ka. Tanungin mo pa yung mga kapitbahay kung saan siya nakita. Hindi ka ganun ka-espesyal sa kanya kung yun ang inaakala mo. Kung kami nga na legit na mga anak, hindi pinanindigan, ikaw pa kaya nasabit lang? Bastos ka! Kung hindi mo ititikom yung bibig mo, babasagin ko yung ulo mo! Wala ka pa rin talagang pagbabago, no? Demonyo ka pa rin! Wala kang karapatan na makialam sa mga desisyon ko! Kahit na sino sa inyo magkakapatid! Mga anak ko lang naman kayo! Pagsalita kayo na anak mo lang kami. Parang wala kaming naitulong sa inyo ah. Parang hindi nyo yata naisip yung nasa ospital ka at takot na takot kayong mamatay. Nagpupumilit pa nga kayong dalhin namin kayo sa private hospital eh. Ang galing, di ba? Kala nyo may patabi kayo kung makapag-demand sa akin? May panginig-ginig pa kayo na ipapasok na kayo sa OR. Tapos ngayon magyayabang na kayo na parang wala kayong kinatatakutan? Tumigil ka na nga. Dumating ka lang dito, nagkagulo-gulo na dito sa bahay. Huwag niyong isisi sa akin ang gulo na to. Kayo yung may problema eh. Kung hindi kayo nag-away, hindi naman kayo maghihiwalay. At ikaw, Tita Myra, wala kang isang salita. Mayabang ka lang pero wala ka naman palang ibubuga. Walang-wala ka sa kalingkingan ng nanay ko. Ah, talaga? Eh di buhayin mo yung nanay mo, tapos patirahin mo dito. Sa salita ka lang namang magaling eh. Bagay nga kayo ni Papa. Pareho kayong walang kwenta. Pinagyayabang mo na sa nanay mo itong bahay? Akin to! Sa ilang beses na pinakulong niyo ako noon at sa paglayas niyo, wala na kayong karapatan dito! Hindi kayo yung batas para sundin ko. Tsaka alam niyo yung sa sarili niyo kung bakit namin kayo nilayasan. Kung hindi kami umalis, baka patay na kaming lahat ngayon. Hindi niyo ba naalala yung huling ginawa niyo sa akin? Inuntog niyo yung ulo ko sa doorknob. Pagkatapos niyo akong buhusan ng kape. Ano bang klaseng ama yon, ha? Kahit minsan, hindi kayo naging mabuti sa amin. Pero kahit gaano kayo kasama, pinatawad namin kayo at pinili pa rin tulungan kahit ayaw na ni Kuyang tumulong. Kasi akala namin magbabago kayo eh. Pero tama talaga si Kuya nung una pa lang. Sus! Puro ka kuya-kuya! Eh di doon ka na sa kuya mo! Lumayas ka na rito! Palayasin niyo ako dito kung sarili niyong bahay to. Pero malas niyo lang kasi hindi lang kayo may karapatan dito. Kaya huwag kayong mayabang. Hindi ba kayo nahihiya? Kayang-kaya niyo magparami ng anak pero hindi niyo kaya magpatayo ng sarili niyong bahay? Kung sa bagay, mas gusto niyo kasi yung ganyang buhay. Kaya ako naghihirap kasi mga malas kayo sa buhay ko! Hindi! Kaya kayo naghihirap kasi ginusto nyo na hanggang dyan lang kayo. Tingnan nyo nga yung mga kapatid nyo. Hindi rin naman sila nakapag-aral pero maganda yung buhay nila ngayon kasi mas inuna nila yung pagdiskarte kaysa sa pagpaparami ng anak. Kapag nagkaproblema kayo, kapag may nagkasakit, sa amin pa rin naman kayo lumalapit, di ba? Tapos kung pagsalitaan nyo kami, ganun na lang? Wala talaga kayong kwentang ama. Hindi pa kayo marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya hindi niyo ako masisisi na hindi ko kayo kayang irespeto! Papa Dudut, nagkatotoo po yung sinabi ni Kuya na babawian ako ni Papa kapag nakauwi na kami. Nang araw na yon ay nakaranas ulit ako ng pananakit niya. Nagkaroon po ako ng pasa sa pisngi at nasira din yung salamin ko sa lakas ng sampal niya. Sa sobrang gulat ko po noon ay hindi na ako nakaiyak pa. Nanginig na lamang po ako sa galit. 2 beses niya po yun ginawa at nung sinakal na niya ako ay nagbanta na lamang ako na ipapakulong siya. Sobrang helpless na po ako ng sandaling yon. Kaya yun na lamang yung nasabi ko para depensahan ang sarili ko. Wala akong kakampi, malayo pa ang weekend kaya hindi ko pa kasama ang mga kapatid ko. Doon ko po na-realize na mahirap pala talagang ipaglaban ang sarili mo kapag pinagtutulungan ka na. Noong nalaman ni Kuya ang mga nangyari, sinabihan niya agad ako na magpa-medical para may pakulong si Papa. Takot ang tatay ko na makulong ulit dahil nabugbog siya noong huling beses na nagtagal siya sa loob ng kulungan. Pero Papa Dudut, kahit gaano katindi yung galit ko sa tatay ko ay hindi ako nagsampa ng kaso. Nagalit ang mga kapatid ko sa naging desisyon ko pero mas pinili ko na lamang na lumayo kay Papa. Kung may magagawa man po ako sa kanya bilang anak ay yun na po yung huli.
Sa ginawa niyang pagtataboy sa akin na parang itinatakwil na niya ako bilang anak ay gusto ko na lamang kalimutan na may tatay pa kami. Isa pa ay malapit na rin po yung date na ititake kong exam at malaking abala lang po sa akin ang pagsasampa ng kaso kung sakasakali. Ipinagpapasa Diyos ko na lamang po ang lahat. Sa kabila ng pananahimik namin ay hindi pa rin po nakontento ang tatay namin. Siniraan niya po kaming magkakapatid at pinagkalat na kinupitan namin siya ng pera noong nasa ospital pa siya hanggang sa pag-alis namin. Pinakain ng araw niya kami tapos ninakawan pa namin siya ng pera. Kahit na ang totoo ay wala naman po siyang kapera-pera ng time na yon. Mas marami pa rin naman ang nakakaalam ng totoong nangyari kaya pinagtawanan lamang ng mga taga-roon ng balitang yon. Hindi na rin namin siya pinatulan pa. Sa pag-alis po namin doon ay ipinangako namin sa mga sarili namin na hindi na ulit kami babalik para makasama pa si Papa. Pero kahit malayo na kami, ay hindi pa rin siya tapos sa amin noon, Papa Dudut. Oh, Jonah, congrats ha. Cost accountant ka na. Sabi ko naman sa'yo, kayang-kaya mo yung exam na yun eh. Masyado ka naman bilib sa akin tsamba lang naman yun. Anong tsamba? Halos magmukha ka na ngang zombie kakapuyat mo sa pagre-review. Syempre no, ito yung gusto mo para sa akin, di ba? Yung magkaroon kayo ng cost accountant. Sa susunod, magiging CPA lawyer naman ako, kung papala rin. Kaso, kahit makapasa ka, sa height mo walang maniniwala sa'yo. Mapagkakamalang ka lang estudyante sa junior high. Si kuya talaga, nang bully pa. Oh, sino tong tumatawag? Hello? Sino to? Uy Mark, tatay mo to. Sino yan kuya? Parang biglang nasira yung mood mo eh. Tatay nyo. Teka, ila-loudspeaker ko. Sige kuya. Bakit ka napatawag? Ano kailangan mo? Baka naman may naitatabi pa kayo dyan. Walang-wala na kami. Hindi pa ako makapagtrabaho ngayon kasi tagulan pa. Hindi makagawa sa construction. Yung tita nyo, manganganak na. Problema mo na yan. Hirap na nga kayo sa buhay, nagawa nyo pa mag-anak. 2 taon pa lang yung bunso nyo. Di pa nga nakakapagsalita ng diretso, may susunod na naman. Tsaka dapat di mo na ako tinatawagan. Wala na ako obligasyon sa'yo. Bakit ba napakadamot mo? Ikaw yung mapera sa inyo tapos magkano lang yung kailangan ko. Hindi ka pa makapagbigay. Para kang hindi panganay ha. Kapal naman ang mukha niyong manghingi ng pera. Pagkatapos ng ginawa niyo sa amin at sa mga pinagsasabi niyo na mga anak niyo lang kami, sa amin pa kayo hihingi? Jonah, hayaan mo na. Ako na makikipag-usap sa kanya. Kita mo na? Nakikialam ka pang buwisit ka. Tumigil ka na nga. Wala ka nang aasahan sa amin. Naiintindihan mo? Hindi na kami magbibigay kahit 5 duling sa inyo. Pinili mo yung ganyang buhay kaya magdusa ka. Kayo ng asawa mo. Ikaw may gusto niyan, di ba? Kaya panindigan mo. Sira ulo ka pala eh. Mas siraulo ka. Tatay nyo pa rin ako. Kaya... Oh. Wala na talaga magandang sasabihin yung matandang yun kaya dapat lang na binababaan nyo ng tawag. Grabe. Hindi ko na talaga alam kung saan pa siya kumukuha ng lakas ng loob para humingi ng pera sa atin. Wala nang magbibigay sa kanya ngayon. Hindi naman dapat sila kaawaan eh. Ang lakas-lakas pa ng kinakasama niya pero ayaw maghanap buhay. Allergic sa pagbabanat ng buto. Lagi na lang nakapisan. Lagi na lang nakaasa kung kanino. Pero iba yung kinukwento niya doon, kuya. Masyadong pa-victim kaya nakakairite. Nung una pa lang sinabihan na kita na huwag ka nang pumunta ron. Kasi imposible na magbago yung tatay mo na yon. Ikaw lang ang kulit mo eh. Tigas ng ulo mo kasi. Yun na nga yung mali ko, kuya. Madali ako mapaniwala. Pakitaan lang ako ng konting kabutihan. Akala ko mabait na kagad yung tao. Umasa talaga ako eh. Tsaka gusto ko lang naman siya makasama kasi siya na lang yung magulang na meron tayo. Pero bakit ganun kuya? Parang ang hirap-hirap sa kanya na mahalin tayo. Mahalaga lang tayo sa kanya kapag napapakinabangan niya. Kaya matuto ka ring magmatigas. Hindi lahat na makakaharap mo mabuting tao. Bago ka magtiwala, kilalanin mo munang mabuti. Sa dami ng manluloko ngayon, kung tatanga-tanga ka, kawawa ka talaga. Papa Dudut, bibihira ko lang pong makausap ang kuya ko ng ganoon.
Yung tipong papayuhan niya ako at papangaralan ng kalmado siya. Madalas po kasi talaga ay natatakot ako makipag-usap sa kanya dahil parang palagi siyang galit. Pero nagpapasalamat naman po ako na kahit papaano, nagabayan niya ako ng mas maayos. Yun po ang pagkakaiba ng tatay ko dahil kahit katiting na pagmamahal ay wala siya noon para sa amin. Lahat ay dinadaan niya sa dahas para mapasunod kami. Ngayong naisulat ko na po ito, Papa Dudut, ay nailabas ko na rin po ang kinikimkim kong galit. Wala na po akong plano na makipag-ayos o bisitahin pang muli ang tatay ko. Mas maayos at mas tahimik po ang buhay ko na wala na siya. Tama na po yung mga pangit na mga experiences namin sa kanya. Mas ilalaan ko na lamang po yung oras ko sa mga taong totoong nagmamalasakit sa akin. Hindi ko naman po sinasarado ang puso ko para sa pagpapatawad. Nagawa ko naman po yun noong nilayasan namin siya pero mahabang panahon po ulit. Yung kailangan ko para makalimutan yung mga bagong nangyari. At kung papatawarin ko man po siya ay hindi na po kailangan na magkaroon kami ulit ng koneksyon sa isa't isa. Gagawin ko na lamang po yun para sa kagagaan ng kalooban ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aming kwento. Gusto ko rin po na taus-pusong pasalamatan ng Barangay LS para sa pagkakataon na mapakinggan ang kwento ko sa programa ninyo. God bless and more power sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jonah. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.